Minsan pa nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, tinataas at dinadakila, Panginoon. Sapagkat ikaw ang makapangyarihan, Diyos, Panginoon, at karapat dapat kang sambahin, papurihan, Panginoon. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa aming mga pagkakasalang nagawa sa iyo, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong dugo, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin namin ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Ituwid mo kami, Panginoon. Salamat po, banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin, O Diyos. Gamitin mo ang iyong lingkod, O Diyos, bilang daluyan ng salita mo. At ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa aking Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung mayroon po kayong mga Bible, naniniwala po ako na mayroon po kayo. Bukas po kayo sa akin sa John chapter 6, verse 35. Mayroon po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Amen. Buksan niyo po sa John 1, chapter 6, verse 35. Ang sabi, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. Amen. Ito po'y may pamagat, Jesus, the bread of life. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Amen. Minsan nakita ng mga tao ng panahon ng ating Panginoong Jesus, si Jesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, Guro, kailan pa kayo naririto? At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi nakakakain kayo ng tinapay at nabubusog. Sabi ni Jesus, no? Yan ang nagpapakita ng katotohanan na ang tao, kahit ng panahon ng ating Panginoong Jesus, ay lumalapit sa Kanya dahil sa nalalamnan ang kanilang mga sikmura. Nakakakain sila. At ang kumain ay hindi naman masama. Gusto nga ng Panginoon na ang tao ay kumain at mabusog. Ngunit mas gusto ng Panginoon na mabusog tayo, hindi lang ang ating mga sikmura, kundi pati ang ating espiritual na katawan. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Siya daw ang tinapay ng buhay. Amen. Ang sabi, siya ang tinapay ng buhay. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng tinapay? No? Ano ang kahalagahan ng tinapay? Nung panahon ng Panginoon, ang tinapay ang pangunahing kailangan ng pagkain ng tao para matugunan ang kanilang pisikal na katawan. Basic needs. No? Para sa atin ngayon, kailangan natin ng kanin. Amen? Kailangan natin ng kanin. Ito po ay basic need, pangangailangan. Kaya daw lumalapit kay Jesus ang tao noon dahil sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Makakain, tinapay, dahil mabubusog yung kanilang pisikal na katawan. No? Si Jesus ay gumamit ng isang talinghagang salita at kanyang inihambing ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Nabubusog naman sa pangunahing pagmumulan ng kalakasan ng espiritual na buhay ng isang tao. Kung noon, ang sabi, lumalapit daw ang tao sa ating Panginoon, sabi ni Jesus, kaya kayo lumalapit sa akin dahil nabubusog lang naman kayo eh. Kasi nakakain kayo. Hindi sa mga kababalagang nakita ninyo. Kaya kayo lumalapit sa akin dahil nabubusog kayo, nakakakain kayo. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Tingnan nyo, sumbat yun, di po ba? Sumbat. Kaya lang naman kayo lumalapit eh. Kasi nakakakain kayo. Alam niyo, sa totoo lang po, maging hanggang ngayon, yan ang tao. Amen? Yan ang tao. Ano ang tao? Kadalasan lumalapit tayo sa ating Panginoon dahil mayroon tayong kailangan sa Kanya. Hindi naman masama yun. At gusto naman ng Panginoon yun. Kaya lang, sabi ko nga, ito yung noon,
Kaya lumalapit ang tao sa ating Panginoon dahil nakakakain sila. Kasi sinumbatan sila ng Panginoon. No? Sabi, kaya lang naman kayo lumalapit sa akin dahil nakakakain kayo. Hindi dahil sa aking mga ginagawa. No? Hindi yung mga spiritual na nakikita nyo na ginagawa ko, kaya kayo lumalapit dahil nakakakain kayo. Nasabi ko nga, nangyayari ito noon, maging hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao. Na ano, di ba? Katotohanan, lalapit tayo sa Panginoon. Bakit? Mayroon tayong pangangailangan. Amen? Gusto naman ng Panginoon yun. Sabi ko nga gusto ng Panginoon, abutin tayo sa ating mga pangangailangan. Tama po ba? Kaya lang, mas concern ng Panginoon, hindi lang sa pangangailangan natin, hindi lang sa ilalaman ng ating sikmura, kundi mas concern ng Panginoon patungkol dun sa ating spiritual na katawan. Kaya si Jesus gumamit ng isang talinhaga na iniambing niya yung kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Ang sabi, kapag kumain ka ng tinapay ng buhay, no? Hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw kailanman. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ginamit niya yung talinhaga na siya. Iniambing niya yung kanyang sarili bilang pangunahing dapat pangangailangan ng tao. Mga kapatid, kung minsan nakikita natin yung pangunahin nating pangangailangan kung ano ilalaman ng ating mga sikmura, paano tayo mabubusog. Inisip ba natin yung pangunahing pangangailangan ng ating mga spiritual na buhay? Kadalasan, hindi natin concern yon. Tama po ba? Hindi natin concern. Minsan, hindi natin niisip kung ano, busog pa ba yung aking spiritual na buhay? Nakakakain pa ba yung aking kaluluwa? No? Si Jesus, concern niya, hindi lamang yung lalaman ng sikmura ng tao. Nang makita ng Panginoon na magugutom ang tao, sa gitna ng ilang, gumamit siya ng himala. Yung ilang pirasong tinapay at pirasong isda, nakakain 5,000 tao. Lalaki pa lang daw yun. Ibig sabihin, concern ng Diyos patungkol sa mga kakainin natin. Ayaw niyang magugutom. Ayaw niyang magugutom ang mga tao, lalo na ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ayaw niya magugutom, kaya lang mga kapatid, gusto ng Panginoon, hindi lamang sikmura ang abutin niya sa atin, maging ang ating mga espiritual na buhay, mabubusog dahil sa Kanya. Kaya ginamit niya yung kanyang sarili bilang bread of life, tinapay ng buhay. Kumain ka ng tinapay na literal, mamaya gutom ka na uli. Tama po ba? Pag kumain ka ng tinapay na literal, mamaya gutom ka na. Pero si Jesus, ang sabi niya, pag kunain mo yung tinapay ng buhay, hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw muli. Sabi ni Jesus. So tinutukoy niya yung kanyang sarili, hindi ka na magugutom. Hindi ka na magugutom muli, hindi ka na mauuhaw. Mga kapatid, hindi ito literal na pagkagutom at pagkauhaw. Espiritual. Ang tanong, marami bang mga tao ngayon gutom espiritual? Amen. Gutom espiritual. Kaya kailangan ng tao ang Panginoon. Sino ang kailangan ng tao? Kung gutom ang espiritual na tao, ang Panginoon. Kailangan natin si Jesus. Kailangan kumain yung ating mga espiritual na katawan. Ang sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ano sabi? Hindi lamang sa tinapay, hindi lamang doon sa inyong mga kinakain, basic needs, para mabuhay ang tao. Kundi para daw mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kung ang literal na tinapay ay tugon para mabusog ang sikmura ng tao, para mabuhay, si Jesus naman ang katugunan para mabigyan lunas ang malalim na kagutumang espiritual ng tao. Alam ninyo, maraming tao
gutom espiritual. Maging sa church, maraming tao gutom espiritual. Alam niyo kung busog ang tao espiritual? Yan, kung busog tayo sa spiritual nating, yung spiritual nating katawan, busog tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, pangunahing hinahanap natin ay ang Panginoon. Noon hinahanap nila ang Panginoon eh. Bakit? Kasi nakakain sila, pisikal. Tayo, pag nagugutom tayo, spiritual. Ano dapat nating hanapin? Sino dapat ang ating hanapin? Si Jesus. Dapat hinahanap. Hinahanap ng tao si Jesus. Kaya sabi ko nga nagugutom ang tao espiritual, kaya lang hindi nila hinahanap si Jesus. Hindi nila hinahanap ang magbibigay ng lunas dun sa agutumang espiritual. Malnourished. Maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya, malnourished spiritual. Ano ibig sabihin ng malnourished? Kulang saan? Sa bitamina. Di po ba? Mga payat, spiritual. Paano mo nasabi, Pastor, payat spiritual? Mga kapatid, pag tayo payat spiritual, pangunahin, nagiging reklamador tayo. Tama? Nagiging reklamador tayo sa ating Panginoon. Ito lang. Tangan mo, hindi mo nakikita ang biyaya ng Panginoon, nagiging reklamador ka. Bakit? Kasi hindi mo na nakikita yung biyaya, galaw ng Panginoon sa buhay mo, nagiging reklamador ka. Malnourished kasi. Malnourished spiritual, payat, nagiging matitis rin. Konting problema, bumabagsak, bumibigay. Nakukuha niyo po? Hindi pwedeng magsama-sama. Nagkakawatak-watak. Malnourished. Malnourished spiritual. Nag-aangilan. Marami ba nag-aangilan? Tapos sasabihin natin, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Na dapat nababago na yung ating mga buhay. Dapat pinupuno tayo ng sustansya ng ating Panginoon. Lumalakas yung ating spiritual na buhay. Kasi kapag tinanggap mo yung bread of life, si Jesus, lalakas ka, spiritual. Bakit maraming mga mananampalataya, weak, mahina? Hindi kasi kumakain ng pagkaing spiritual. Si Jesus na nga ang pagkaing spiritual Kailangan nating kumain. Mga kapatid, kailangan nyo pang kumain pisikal. Kung paanong kailangan kumain nating pisikal, kailangan ng kaluluwa nating kumain. At kailangan ng kaluluwa natin si Jesus. Amen. Si Jesus. Si Jesus ang tugon. Ang literal na tinapay ay sagot sa tao para mabusog. Si Jesus naman, bilang tinapay na espiritual, ang sagot sa kaluluwa ng bawat taong nagugutom. Mga kapatid, tanong, nagugutom ka ba kay Jesus? Literal. Kasi araw-araw nagugutom tayo, pisikal. Dapat araw-araw nagugutom ka, espiritual. Pag nagugutom ka, ano gagawin mo? Hahanap ka ng pagkain, hahanap ka ng tinapay, hahanap ka ng bigas ng kanin. Di po ba? Kasi gusto mong mabusog. Ngayon, pag nagugutom ka espiritual, anong gagawin mo? Hahanapin mo yung pagkain ng espiritual mong katawan. Di po ba? Paano ka kakain ng espiritual? Pray. Worship. Magbasa ng salita ng ating Panginoon. Yan ang pagkain
ng ating spiritual na buhay. Kaya sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Kapatid, hindi lamang tinapay. Hindi lamang dito ang buhay natin. Si Jesus, iniambing niya ang kanyang sarili sa isang tinapay. Kailangan ako. Sabi ni Jesus, kailangan ako ng tao para lumakas kayo espiritual. Amen? Tanong, kailangan ba natin si Jesus? Dapat araw-araw, nagugutom tayo, espiritual. At kapag nagugutom tayo, kapatid, hahanapin mo yung pagkain ng buhay para tayo lumalakas. Tama? Sabi ko nga, araw-araw tayong kumakain. So dapat yung ating espiritual na katawan, araw-araw ding kumakain sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus, ako ang pagkain ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay. Basic needs. Nakuha niyo po? Basic needs. Pang-araw-araw na pangangailangan. Ganon ding espiritual. Pangangailangan mo siya araw-araw. Para tayo maging malakas sa pananampalataya natin. Kailangan natin si Jesus araw-araw. Dapat araw-araw nakikipagdiig tayo sa ating Panginoon para tayo lumakas. Malalakas. Dapat para lalo lumalakas yung mga bisig natin. Spiritual. Una, nasa pakikibaka tayo. Kaya kailangan natin ng pagkaing spiritual. Ang pakikibaka natin ay spiritual. Kailangan rin natin kumain spiritual para lumakas tayo. Amen? Tanong, basic needs niyo ba si Jesus? Amen? Hinahanap ba natin siya tuwing umaga? Paggising ba natin, hinahanap natin si Jesus? Natulog ako, nanaginip ako, at ang panaginip ko, umaawit ako ng papuri sa Panginoon. Be magnified, O Lord, you are highly exalted. Ano ibig sabihin nun? Nangangailangan na yung Romel. Sabi ko kay Belia, nanaginip ako, kumakanta ako ng worship sa Panginoon, worship song. Isip ko, baka naman sinasabi na nung kaluluwa ko, kailangan mong kumain, kailangan mong mag-worship. Payat na ako, Romel. Taba-taba mo na. Ako payat na. Kailangan ko na ng bitamina, at ang bitamina ng ating spiritual na buhay, mga kapatid, ay ang presensya ng ating Panginoon. Lalapit ka sa Kanya, hahanapin mo siya. Kagaya ng ginagawa ng tao noon, hinahanap nila si Jesus kasi nakakain sila physical. Ngayon, hahanapin natin si Jesus dahil spiritual na pangangailangan ng ating mga katawan. Para hindi tayo nagiging matatampuhin, hindi tayo nagiging matitisurin, hindi tayo agad naghihiwalay. Mga kapatid, si Jesus, kailangan natin. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin hindi na mauuhaw kailanman. Sinasabi ito ng Panginoon, hindi literal na pagkagutom, hindi literal na pagkabusog at pagkapawi ng uhaw, kundi yung spiritual nating katawan ang tinutukoy ng ating Panginoon. Ako ang tinapay ng buhay, sabi ni Jesus. Lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Sino dito gusto niya? Hindi na magugutom yung kanyang spiritual na buhay. At dapat lumalapit ka kay Jesus. Sinabi na ni Jesus ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom at hindi na mauuhaw kailanman. Bakit gutom? Hindi lumalapit. Bakit uhaw?
hindi lumalapit. Saan? Sa tubig rin ng buhay. Si Jesus, iniambing rin niya ang kanyang sarili, hindi lang tinapay, kundi tubig ng buhay. Basic needs. Nakukuha niyo po. Para mabuhay tayo, kailangan natin yung pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Para mabuhay rin yung ating spiritual na buhay na katawan, kailangan natin ng basic need rin niya. Si Jesus. Bread of life. Tubig ng buhay. Kailangan natin yan. Kailangan ng ating mga physical na katawan, spiritual na katawan, yung spiritual na pagkain. Kapatid, tanong, nagbabasa ka pa ba ng Biblia? Alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan kapag nagbabasa pa tayo ng Biblia. Na-excite ka pa ba kapag araw ng linggo? Hello? Na-excite ka ba pag araw ng linggo? Kasi ang nauuhaw at ang nagugutom sa presensya ng Panginoon, na-excite siya. Pauwi pa lang, gusto na niya yung araw ng pananambahan. Pastor, pwede naman araw-araw. Dapat, araw-araw, basic needs ka Nakuha niyo po? Kaya lang, kapag araw ng linggo, ito yung pista natin sa Panginoon. Magsasaya tayo, magsasama-sama. Amen? Kapag araw ng linggo, dapat pinananabikan natin. Yung araw ng pagtitipon ng mga banal. Tanong, tayo po ba'y binanal na ng Panginoon? Kapatid, ganyang kahalaga ang tinapay ng buhay. Ganyang kahalaga si Jesus sa buhay ng tao. Ang tanong, nakikita ba ng tao na mahalaga si Jesus sa kanyang buhay? Kasi kung mahalaga si Jesus sa buhay ng tao, inuuna niya ang Panginoon. Nakuha niyo po? Kung mahalaga siya sa buhay ng tao, siya dapat ang inuuna. Ang tanong, inuuna ba siya ng marami? Hindi siya inuuna. Hindi siya inuuna. Inuuna ng tao yung kanyang pangangailangan. Nasabi ko nga, hindi naman masama. Kaya lang, unahin mo ang Panginoon. Manabik ka sa Kanya. Kung nagugutom ka, spiritual, lumapit ka sa Diyos. Amen? Yan yun. Yan yung pangalawang punto. Lumapit ka kay Jesus. Una, ano ang kahalagahan ng tinapay? Mahalaga si Jesus dahil siya basic needs ng ating mga spiritual na katawan. Tama? Pangalawa, kung nauuhaw at nagugutom ka, spiritual, lumapit ka kay Jesus. Dahil kay Jesus, matatagpuan ang kabusugan ng ating mga spiritual na katawan. Kay Jesus lang, huwag ka nang lumapit kung kani-kanino, huwag kang lumapit kay pastor. Walang maibibigay si pastor sa inyo na kalakasan, mga kapatid. Maging kami kailangan namin ang kalakasang espiritual. Mga tao tayo, nangihina tayo. Hindi lamang katawang panlupa ang nangihina, maging espiritual nating katawan nangihina. Tingnan nyo, nangihina yung ating mga kokote. Konting kibot, ang init ng ulo natin. Tama? Ba't ang iinit ang ulo? Ba't may init ang ulo? Konting kibot. Ang init ang ulo natin. Konting kibot. Ano nangyayari? Naghihiwalay. Di po ba? Bakit? Kasi malayo ang tao
kay Jesus. Ngayon, gusto mo ba na hindi masisira ang buhay mo? Lumapit ka kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Hindi ko sinabing pumunta kayo sa Valenzuela, Bethel. Building lang to. Pinagdarausan lang to ng ating mga pananambahan. Pero dapat pumupunta tayo dito, pangunahin nating hinahanap, kaya tayo pupunta dito, si Jesus. Naisip mo ba kaninang umaga, kadate mo ang Panginoon? Kadate ko si Jesus ngayon. Kapag may kadate ka, anong ginagawa mo aga-aga? Namimili ka ng maganda mong isusuot. Tama? Ang oras ng date nyo, 9:00 ng umaga. Di po ba? Ang oras ng date, 9:00, parang tsekwa. Maga. Ang oras ng date, lagay nating 6:00 ng gabi. May kadate ka. 12:00 pa lang ng tanghali, namimili ka na ng susuot mo. Tama ba? Mga kapatid, yan ba noon? Di ba? Pinipili pa natin. Ang dami na nating nasukat na damit. Ang dami nating nasukat na damit. Hindi bagay. Baka hindi niya magustuhan. Excited ka agad. Kung ang date nyo ay Martes, Lunes pa lang, hindi ka na makatulog. Correct, sa mga na-in-love. Lahat naman tayo na-in-love. Di ba, hindi ka makatulog? Sa mga kababaihan, mag-aayos ng buhok. Sa mga kalalakihan, hahanap ng magandang damit. Bakit? Kasi gusto natin maging kaaya-aya dun sa ating kadate. Correct? Pag-araw ni Jesus, kadate natin si Jesus. Hello? Pag-araw ni Jesus, kadate natin ang ating Panginoon. Excited ka ba? Pinipili mo pa ba yung pinakamaganda mong damit? Kasi ito yung, di ba? Isang pastor ang nagsabi, kapag ka binigyan siya ng bagong damit, hindi niya agad isusuot. Isusuot niya pag araw ng linggo. Bakit? Sabi niya, kadate ko si Lord. Kailangan mauna to kay Lord. Susuot ko to para kay Lord. Ganun siya ka-excited. Physical yon, ate spiritual. Di po ba? Kadate mo si Lord. Pagka-date mo si Lord, dapat maaga pa lang. O kaninang umaga pagising nyo, linggo na naman. Mga kapatid, wag nating gawing pabigat ang pananambahan sa Diyos. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi pabigat ang manambahan sa Panginoon. Isang kagalakan ang lumapit, sumamba sa Panginoon. Hindi tayo reliyon lang. Relationship kay Lord. Kaya tayo lumapit kay Jesus dahil meron tayong relationship kay Jesus. Tinanggap mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas, pumasok ka sa relasyon. Di po ba? Yung relationship mo kay Jesus, pumapasok tayo doon. Kapag in love ka, ano nangyayari? Nababago ka. Di po ba? Yung hindi mo kinakain noon, ngayon kinakain mo na. Yung bisyo mo noon, bibitawan mo dahil sa Kanya. Dahil in love ka. Tama? Kay Jesus, dapat pag in love ka, dapat ganun din. Nababago yung ating mga interes, nababago. Yung interes ni Jesus, nagiging interes natin. Correct? Dapat. Kapatid, kung nagugutom ka, spiritual, lumapit ka kay Jesus. Ang sabi ng John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko sila itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Wow!
Ang ganda, di ba? Lahat ng binigay ng Ama lalapit sa akin. At kapag lumapit sila sa akin, hindi ko sila itataboy. Di ba ang sarap pakinggan ganon? Meron tayong isang Panginoon na hindi nagtataboy. Nangako si Jesus, natatanggapin niya ang lahat ng lumalapit sa Kanya na may pagsisisi at mayroong pananampalataya. Kapatid, pwede sabihin, lumalapit ako kay Lord. Paano ka lumalapit kay Lord? Pumupunta ako sa Bibag. Pumupunta ako sa Valenzuela, Bethel. Hindi! Pumapasok ka lang doon. Hindi ka maililigtas ng building na ito. Kaya ka pumupunta dito dahil kinakatagpo mo si Jesus. Amen? Makatagpo mo si Jesus. Lahat daw ng lalapit sa Panginoon, dapat lalapit ng may pagsisisi. Gusto mong hindi kayo taboy ng Panginoon? Mga kapatid, ang hindi tinataboy ng Panginoon, yung lumalapit sa Kanya, pumupunta sa Kanyang bahay-sambahan na may pagsisisi. Nakikita niya yung kanyang sarili bilang, Lord, kailangan kita. Lugmok na ako sa kasalanan, kailangan kita, Panginoon. Kapatid, nakikita mo ba na lugmok tayo sa kasalanan? Kaya ka lumalapit sa Panginoon? Kasi kailangan kita, Panginoon. Lord, pagod na ako sa pagkakasala. Lord, pagod na ako sa mga nagagawa ko. Napapagod na po ako. Kailangan kita. Nasa iyo ang kapahingahan. Dapat nakikita natin ito sa paglapit natin sa Diyos. Na pagsisisi. Kapatid, yan ang pangunahing gusto ng Panginoon. Lalapit ka sa Kanya ng may pagsisisi. Nagkakasala tayo. Lahat tayo nagkakasala. Ang bibig na ito, ang dumi-dumi. Lahat tayo, wala exempted, maging ako. Lahat tayo madumi bibig natin. Yung ginagamit nating palambahan sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, praise the Lord, Lord, hallelujah, thank you Jesus. Ito rin yung ginagamit nating panunungayaw. Ito rin yung ginagamit nating pagbulyaw sa ating kapwa. Tama? Mga kapatid, lahat tayo guilty dyan. Kung guilty tayo dyan, paglapit natin kay Jesus, dapat nagsisisi ka. Nagsisisi ako. Lord, ang dumi-dumi ng bibig ko. Madumi ba isip natin? Tanong, madumi ba isip natin? Amen. Madumi pa tayo? Amen. Salamat na lang. Ang bait-bait ng Panginoon. Ang buti-buti ng Panginoon. Lagi tayo nagkakasala sa Kanya eh. Lagi tayong dumilimot sa Panginoon. Sa kabila ng ang Diyos, hindi tayo nililimot. Tayo, nililimot natin ang Diyos. O eto. Lagi ko itong tinatanong. Pag umaga, sino ang naaalala mo? Si Jesus? Oh, si Jesus? Si Jesus? Praise the Lord sa mga si Jesus. Kapatid, kung hindi, baguhin natin ang ating mga isip. Sabi nga ng Biblia, renew your mind. Baguhin ninyo ang inyong mga isip. Kung hindi, baguhin natin. Parang television lang yan. Kapag hindi mo gusto yung pinanonood mo, lipat mo. Di po ba? Ilipat mo yung channel. Mga kapatid, ang isipan natin, ang pagkatao natin, may channel. Ilipat mo. Lumapit ka. Ilipat mo kay Jesus. Kung yung katawan mo na nagkakasala, kailangan mo, parang ganito, pagod na ako, Lord eh. Ito, ilipat mo kay Jesus. Nakukuha niyo ako? Ito, lumipat ka kay Jesus.
Palitan mo yung channel. Palitan mo. Lumipat ka kay Jesus. Kapatid, sabi niya, hindi ko itataboy ang lahat ng lumalapit sa akin ng may pagsisisi at may pananampalataya. Lumalapit ka ba sa Panginoon ngayon nang may pagsisisi at mayroong pananampalataya, kapatid? Ang sabi niya, hindi kita itataboy. Hindi kita itataboy. Ang mga lumalapit kay Jesus ay lumalapit bilang tugon sa biyaya na kaloob ng Diyos. Ano ang pangunahing biyaya ng ating Panginoon? Kaligtasan. Correct? Iniimbitahan tayo ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya at Kanyang sinabi, hindi ka na magugutom at mauuhaw kailanman. So may imbitasyon ng Panginoon. Sino dito gustong-gusto pag iniimbitahan siya? Di ba? Masarap yung naiimbitahan. Kasi bakit? Nadarama mo, espesyal ka. Pwede po ba makadalo kayo sa aming kaarawan? Ilan lang po ang piniin, ilan lang po. Nadarama mo, espesyal ka. Kapag hindi ka naimbitahan, ano nararamdaman mo? Halimbawa, grupo kayo, tapos lahat ng kagrupo mo naimbitahan, ikaw hindi. Ano nararamdaman mo? Sama ng loob. Hindi ako special. Bakit sila inimbitahan? Ba't ako hindi? Correct? Si Jesus, lahat iniimbitahan niya. Lahat kay Jesus special. Conforme na lang sa tugon ng tao na kanyang iniimbitahan. Basta si Jesus, laging nag-iimbita. Napapagod ka na? Di po ba, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan lupa sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingain. Ang tanong, napapagod ka na ba? Mga kapatid, pagod na po ba tayo? Pagod na pa tayo sa ating mga dalahin, mga problema, mga suliranin sa buhay. Pagod na pa kayo espiritual. Ang sabi ni Jesus, iniimbitahan tayo, lumapit kayo sa akin. Lika. Sabi ni Jesus, pagod ka na, lika. Lumapit ka at ikay aking pagpapahingahin. Come, sabi ni Jesus. Come, lapit. Ano matakatagpuan mo kay Jesus kapag lumapit ka? Ano ba imbitasyon niya? Rest. Rest. Kapahingahan. Di ba tayo pagod? Pag bumaling tayo sa politika, nakakapagod. Correct? Pag bumaling ka sa usapin ng mundo, lindol, gera, digmaan. Nakakapagod. Pag pumunta ka sa bahay mo, naakala mo yung bahay mo, yun yung pinaka-safe na lugar. Pagdating sa bahay mo, nag-aawayan tayo. Hindi pa rin magulo, hindi pa rin tahimik, nasa bahay ka na. Nakakapagod. Correct? Sabi ni Jesus, come. Come. Lumapit kayo sa akin. Pagpapahingahin ka ni Jesus. Kapatid, di ba ang sarap noon? Pagpapahingahin tayo ng Panginoon. Pero inyo, nasa kamay ka ng isang Diyos na nag-iingat. Pinagpapahinga ka tulad ng isang sanggol. Nasa bisig ng Ama. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Tinginingining, tinginingining. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Yung magulang natin dito sa lupa, yan ang turing sa atin kapag gusto tayong kapagpahingahin eh. Nung baby pa tayo.
Si ate may baby. Di ba? Napupuyat. Ano ba yung usapan natin noong nakaraan? Si Jesus, pastol. Nangangalaga. Kung yung mga tatay dito at nanay marunong mangalaga para sa kanilang mga anak, paano ba kaya ang Diyos? Na siya ang iyong ama at nag-iimbita, halika, pagpapahingayin kita. Kapatid, di ka kaya pagpahingayin ng Panginoon sa kanyang mga bisig? At hindi mo kaya maramdaman ang pag-ibig ng Diyos kapag lumapit ka sa Kanya na sinabi niya, hindi kita itataboy. Ang tao nagtataboy. Tinaboy ka na ba? Naranasan nyo na bang itinaboy? Si Jesus, hindi ka itataboy. Hindi ka itataboy kapag nagsisisi ka. Pero kung lalapit ka sa Kanya at nando ka rin sa dati mong buhay, kapatid, huwag kang makaasa ng kapahingahan ng spiritual mong katawan. Nandun ka pa rin. Pinagpapahinga ng Diyos yung naghahanap talaga ng totoong kapahingahan ng kanilang spiritual na katawan. Yan, diyan ka makakaranas ng pagkalinga, pagyakap ng Panginoon. Bakit? Nakita ng Diyos na ikaw mismo, ginagawa mo, mayroon kang papupursige. Lord, gusto ko talagang magpahinga. Kung yung lugar na yun, yung kinapapaguran mo, di ba alis ka doon? Pag yung opisina, toxic. Araw pa lang, umaga pa lang, pagpunta mo, pagpasok mo pa lang, sermon na ng boss mo. Wala ka pa namang ginagawa, minumura ka na. Di ba toxic yun? Ang gagawin mo, resign. Resign. Bakit? Nakakapagod. Nakaka-stress. Magkaka-cancer ako dyan. Di po ba? Pero araw-araw, kapatid, ganun din. Kapag napapagod ka dun sa lugar kung saan pinanggagalingan ng pagkapagod ng espiritual mong buhay, aalis ka doon. Naunawaan niyo po ako? Hindi po ako galit sa inyo, ha? Aalis ka doon. Pastor, bakit ganyan ang tono mo? Kaya nga sermon eh. Meron ba nag-sermon na manumanay? Di ba kaya nga sermon? Buti nga wala dito yung pumapanik eh. Di ba dati pumapanik yung mga pare, doon magse-sermon sa taas para dinig na dinig. Gusto nyo maglagay tayong trompa sa labas. Kapatid, kailangan natin umalis. Kung gusto mo magpahinga, alis. Saan? Sa pinanggagalingan ng stress. Stress ng kaluluwa mo. Nakita ng alibugang anak, ang baho-baho ng kinalalagyan ko. Ang baho-baho. Nagugutom na siya. Di po ba? Literal, gutom na siya. Ang baho-baho ng kinalalagyan. Samantalang doon sa bahay ng tatay ko, yaman-yaman ko. Nakita niya yung kanyang sarili. Ano ginawa niya? Anong ginawa niya? Nagpasya. Di po ba? Yung alibugang anak. Sa tatay ko. Busog, maging mga alila. Hindi mabaho. Tito, wala man lang magbigay sa akin pagkain ng baboy. Pagod na ako. Babalik ako sa tatay ko. Pwede ba sumigaw lang siya, nandun siya, Tay, pagod na ako. Hindi, may ginawa siya. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng alibugang anak? Nagpasya, nakita niya yung kanyang sarili, na-realize niya, marumi siya, nagkakasala siya, kailangan kong umalis dito. Anong ginawa niya? Umalis! Kapatid, aalis ka. Aalis tayo, napapagod ka na, ang baho-baho ng kinalalagyan mo, aalis ka. Magpapasya kang aalis sa kinalalagyan mong kasalanan para makapagpahinga ka sa piling ng Panginoon. At doon hindi ka itataboy ng Diyos. Malayo pa lang, nakita na ng Ama eh. Andyan ang anak ko. Kita nyo, hindi hinanap ng Ama. Nag-iintay ang Ama.
Correct? Nag-iintay siya. Nag-iintay siya. Tinitignan, nandyan na kaya yung alibuga kong anak. Nang makita niya, papalapit na ang alibugang anak, pansinin niyo, ano itsura niya nung umalis doon sa bahay? Gwapong-gwapo. Grubing-grubing, daming pera. Suot ang pinakamagandang damit. Daming ang kaibigan eh. Ang yaman, ang daming alahas. Pero pagbalik niya, payat na payat. Mabaho, amoy baboy dahil tagapag-alaga ng baboy. Kapatid, pero pansinin niyo, ang ama, sabi, malayo pa lang, kilala na niya, anak niya ang dumarating. Kapatid, malayo ka pa lang, kilala na ng ama, paparating ka. At hindi nanumbat ang ama. Katunayan, nang makita niyang dumarating na ang kanyang alibugang anak, patakbo siya. Sinalubong niya. Alam niyo kung bakit? Kasi may batas noon. Kapag nilapastangan mo ang magulang mo, papatayin ka. Papatayin ka. Yun ang batas noon. Kaya ang ama, dahil nakita niya, pabalik na ang lumapastangan sa kanya, baka mapatay. Baka patuhin. Takbo. Takbo ang ama. Sinalubong. Tinalikod. Parang ganito. Ako ang batuhin niyo. Parang ganon. Prinoteksyonan ng ama. Tay, wag mo na akong ituring. Isa sa mga anak mo. Wag mo na akong ituring. Repentance. Yung salitang wag mo na akong ituring na isa sa mga anak mo, repentance. Pagkilala na siya'y nagkasala, tumalikod. Ang maganda doon, lumapit siya eh. Lumapit siya sa ama niya na nagre-repent. Nagre-repent. Kapatid, tinaboy ba? Sinabi ba, kinuha mo na mana mo? Wala ka na dito. Kinuha mo na mana mo. Kapatid, si Jesus, ang ama, nag-iintay. Nag-iintay. Lumapit tayo sa Kanya. Amen? Kapatid, yan ang ating Panginoon. At ang maganda doon, hindi ka itataboy ng ating Panginoon. Nakita niya, nagugutom na. Gutom na gutom. Maraming Kristiyano, gutom na gutom. Kapatid, kapag nakita na ng Panginoon, gutom na gutom at lumalapit ka na sa Kanya, papakainin ka niya espiritual. At ang pagkain mismo ay ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Natagpuan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pinapasalamat niyo ba yun? Natagpuan niyo ang Panginoon? Di po ba? Dapat pinagpapasalamat ninyo na natagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Di ba dapat laman ang bibig natin, Lord, thank you, nakilala kita. Thank you, nakatagpo mo ako. Thank you, hinugot mo ako saan? Sa putik. Kinuha mo ako, lininis mo ako. Dapat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kapatid, nagpapasalamat ka pa ba sa Panginoon? Hallelujah! Kapatid, lumapit tayo kay Jesus. Amen? Si Jesus ang tinapay ng buhay. Basic needs. Pangangailangan ng ating mga espiritual na katawan. Nangihina ka ngayon, palalakasin ka ng Panginoon kapag kinain mo ang pagkaing espiritual. Amen? Kapatid, lumalakas ka na ba o nangihina ka pa? Nangihina pa tayo ngayon? Naiiyak. Pangatlo, kanina kalagahan ni Jesus na tinapay, basic needs, para tayo maging malakas. Pangalawa, punto, lumapit kay Jesus. Pangatlo, panghuli, manampalataya tayo kay Jesus. Lumapit ka, manampalataya ka. Faith. Amen? Sabi, ng John 6:35c, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw muli.
Anong kahalagahan ng tubig? Ito, may tubig ako eh. Anong kahalagahan nito? Ha? Ito, buhay yan. Buhay ito eh. Pag hindi, pwede tayong hindi kumain. Mga kapatid, pwede tayong hindi kumain ng ilang araw. Pero pag hindi ka uminom ng tubig ng ilang araw, kapatid, sabihin ko sa inyo, dead ball ka. Tama? Subukan mo wag uminom. Una, okay pa yan. Lalabas yung mga toxic mo. Isang buwan, wag kang uminom ng tubig. Baka wala pa isang buwan, patay tayo. Kailangan natin ng tubig. Basic needs. Di po ba? Inom ako. Kailangan ko ng tubig. Basic needs. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kapatid, ang nananalig sa Kanya, kay Jesus, kailanman hindi na mauuhaw. Amen? Ano ang itsura ng isang putik na walang tubig? Bitak-bitak. Tama? Yan. Ganyan ang itsura ng ating mga kaluluwa kapag wala tayong spiritual na tubig. Dry. Dry. Correct? Dry. Si Jesus rin ang makapagbibigay para yung mga tuyo nating kaluluwa. Ulitin ko, yung mga tuyo nating kaluluwa ay ano? Lumabas ang masaganang tubig. Mag-overflow yung tubig. Amen? Kailangan natin si Jesus. Si Jesus pa rin. Amen? Christ is the answer to all my longing. Sino may pangangailangan? Diba? Christ is the answer to all my need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Ano sabi? Christ is the answer. Ano sabi? Christ is the answer to all my longing. Lahat ng pangangailangan ko, spiritual, Christ is the answer. Savior, baptizer, the great physician. Ano ba kailangan ng marami? Mga kapatid, ano ang kailangan ng mga may sakit? Physician. Hindi lang katawang pisikal ang may sakit. Spiritual nating katawan may sakit. So, kailangan natin yung great physician. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus. Thank you, Lord. Kailangan niyo ba si Jesus? Ay, hallelujah. Sabi, ang nananalig sa akin na hindi na mauuhaw muli. Sa konteksto ng talatang ito, ang mga sumasampalataya kay Jesus ay hindi na mauuhaw sa mga sumusunod na aspeto. Hindi na tayo mauuhaw espiritual. Amen! Kapag ka sumampalataya ka kay Jesus, hindi ka na mauuhaw espiritual. Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay hindi na makakaranas ng kauawang espiritual. Mabubusog ka sa presensya at salita ng Diyos. Hallelujah! Kapatid, isipin mo, mabubusog ka sa presence ni Lord. Sino dito? Kailangan niya yung presence ni Lord. Mahirap wala sa presence ni Lord.
ang isang Kristiyano, ang kanyang buhay ay ang Panginoon. Kristiyano ka ba? Kristiyano ba tayo? Mananampalataya ka ba ni Jesus? Ang buhay mo, si Jesus. Siya ang buhay natin. Kapag malayo tayo sa Panginoon, kapatid, mamamatay ka espiritual. Tanggalin mo ang isda sa tubig, mamamatayan. Para tayong isda, pag tinanggal tayo sa tubig, mamamatay tayo. Ang tubig ay si Jesus, ang Panginoon. Kapag wala ka sa tubig, mamamatay ka. Amen? Pag ang puno, binunot mo sa lupa, mamamatayan. Kailangan niya ang lupa. Mamamatayan. Tayo, mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, kailangan natin si Jesus para tayo mabuhay. Hindi tayo mabubuhay kung tayo hiwalay sa Diyos. Hallelujah! Kaya kailangan natin si Jesus araw-araw. Hallelujah! Araw-araw, kailangan kita, Panginoon, para mabuhay ako espiritual. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kapatid, napupuno ka ba ng presence ni Lord ngayon? Baka naman hindi, baka naman iniisip mo, gusto ko na umuwi. Damay mo yung presence ni Lord. Sabi, bubusugin ka niya sa presensya niya at sa salita. Ako nga ngayon, nabubusog sa presensya ng Panginoon at sa salita. Di ba, ang sarap sa presence ni Lord? O gusto niyo, walang uwian, no? Pag nasa presence ka ni Lord, more! More! Ay, pastor. Hindi, pag nasa presence ka ni Lord, more! More of you. More of you in my life. Diba? Pag Jesus ka, nasa presence ka ni Lord, habang tumatagal, lalong sumasarap. Sino dito magkasintahan? Taas ang kamay. Wala magtatago. Magkasintahan. Lagi magkadikit yan. Tinginan lang yan. Gusto nyo, umula umaga hanggang bukas, walang usap, tinginan lang. Tinginan lang. Magkadikit lang. Basta presence lang. Correct? Mga kapatid, nagmahal ba kayo? Taas ang kamay ng mga lalaki. Taas ang kamay ng mga lalaki may asawa. Taas ang kamay. Wala kayo asawa? Kuya, bubungan pa lang ni Ate Evelyn. Masaya ka na? Ay, hindi po? Masaya. Masaya, di po ba? Masaya. Makita pa lang. Yung alin? Yung bubungan. In love eh. In love. Bubungan pa lang. Makita pa lang yung lugar. Na-excite na. Diyan nakatira yung mahal ko eh. Correct? Diyan siya nakatira. Mahal ko yun. Yan ang in love. Di ba? At kapag naroon ka lalo sa presence nung minamahal mo, more. Sige pa. Hanggang umaga. Kwentuhan lang. Di po ba? Ako nga, pinauwi na ni Belia nun eh. Opo, pinauwi na ako ni Belia. Uwi ka na. Gabi na. Sabi niya, uwi na. Dadating na nanay ko, takatatay ko. Uwi na, uwi. Pinauwi ako ni Belia. Pero yung ganda lalaki ko, pinauwi ni Belia. Ngayon nga, kupas nagkita pa rin yung ganda lalaki. Nung pinauwi ako ni Belia, abay, ang haba ng buhok niyan. Ang haba ng hair. Uwi na, uwi. Hindi ako umuwi. Alam niyo kung nasan ako? Nasa kaibigan niya. Kasi yung kaibigan niya, ilang bloke lang. Anong magiging silbi nun? Kaya lang nararamdam ko, para ang lapit-lapit ko kay Belia nun. In love eh. Ngayon, pastor, in love ka pa? In love eh. Di ba? In love nga eh. Nagtitiisan kaming dalawa eh.
Pag may problema kami, nagtitinginan na lang kami. Enjoy namin yung presence sa isa't isa. Kahit nagsisigawan kami. Mga kapatid, sino hindi nagsisigawan? Kasama yung nagsisigawan. Kaya lang, huwag tayong maghihiwalay. Nagsisigawan. Di ba? Nangyayari yan. Kaya lang ano yung nagpapanatili? Love. Kahit may pagkakaiba tayo, love. Di po ba? Oo. Yung love, magpapanatili. Kapatid, kapag love mo si Lord at nananampalataya ka sa Kanya, mananatili ka sa Kanya. Bubungan pa lamang ng pinagdarausan ng present, ng pagsamba, na-excite ka na. Ang tanong, na-excite ka pa ba? Amen? Kapatid, hindi ka na mauuhaw spiritual pag na-kay Jesus ka. Mabubusog ka sa presensya niya at sa salita niya. At ang salita ng Diyos, punong-puno ng pangako. Amen. Sino dito ang nakaranas? Yung nawalan. Namatay asawa. Namatay, di ba? Hirap, mga magulang. Namatay nanay, namatay kapatid. Iniiwan tayo eh. Realidad ng buhay, mag-iwalay. Mamamatay. Pero si Jesus di mamamatay. Hindi siya mamamatay. Kaya sabi niya, di kita iiwan, ni pababayaan man. Oh, di po ba? Kanin mo sasalig ang faith mo? E di kay Jesus kasi hindi siya namamatay. Hindi siya mamamatay. Kaya sabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Di ba yung mga salita na yan? May example na yan ng mga pangako ng Panginoon. Yan pa lamang nakapagbibigay na ng kabusugan sa ating mga kaluluwa. Di po ba? Hindi ka na masaya sa mga bagay na nasa mundo. Kapag nanampalataya ka na kay Jesus, hindi ka na masaya sa dati mong ginagawa. Sa mga bagay na nasa mundo, hindi na yan ang interes mo. Hindi na yan, nababago. Dati ang interes mo, eto mga bagay na nasa mundo, pero nang kay Jesus ka na, nababago. Takuha nyo, nababago yung interes. Nababago yung isip. Dati kapag ka merong outing, sige, go! Go! Kahit linggo, go! Mas mainam ngayon, di ako makakadalo, go! Di po ba? Ngayon di. Nang tawagin kami ng Panginoon, ng Panginoon, pinago ng Diyos yung isip. O hindi ko sinasabing wag mag-outing ha. Kala wag naman linggo outing. Tinatapat ng linggo, wag naman ganun, minsan lang. Nakuha niyo ako? Okay lang yun, minsan lang. Kaya lang, tingnan ninyo, nababago interes. Nababago yung pananaw natin kapag tayo na kay Jesus. Kasi yung ating mga mata at ang ating mga isip nakapokus na kanino? Kay Jesus at sa mga bagay na panlangit. Correct? Ang tanong, nakapokus na ba ang isip mo sa mga bagay na panlangit? Na-excite ka ba na sinasabing malapit nang dumating ang Panginoon? Kapag malapit nang dumating ang Panginoon, kapatid, kapag mahal mo siya, na-excite ka, naghahanda ka, kasi malapit na siyang dumating. Sinasabi, malapit na siyang dumating. Malapit na siyang dumating. Anong gagawin mo kung malapit nang dumating ang minamahal mo? Maglilinis ka ng bahay. Correct? Pagagandahin mo yung bahay. Pag darating na, yung nag-abroad mong asawa, pagagandahin mo, aayusin mo maging sarili mo. Kapatid, dito ang babalik na ay ang Panginoon. Kapag nananampalataya ka sa Kanya, wala na ang interes mo sa labas. Ang interes mo, ayusin, baguhin. Alin? Yung ating buhay.
Bakit? Malapit na siyang dumating. Inihahanda ko na ang aking sarili. Tinatanaw ko na ang aking sarili, ang aking mga mata. Hindi na sa mga bagay na narito, kundi tinatanaw ko na ang mga bagay na panlangit. Taas ang kamay, gusto na sa langit. Ayaw nyo. Di po ba? Tinatanaw mo na yung mga bagay na panlangit, mga kapatid. Yan, dapat kapag paglab mo si Lord, kapag nananampalataya sa Kanya, wala na ang interes mo sa mga bagay na makamundo. Correct? Nababago ba, kuya? Nababago. Nababago. Yan ang maganda kay Jesus eh. Yung taong hindi kayang baguhin ng lipunan at ng sistema ng lipunan, si Jesus kaya niyang baguhin. Amen. Di ba? Kaya niyang baguhin. Siya. Kaya nga, Christ is the answer. Kaya niyang baguhin. Yung hindi kaya ng mundo, kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus. Kapatid, kapag nananampalataya ka na kay Jesus, ang mga sumasampalataya kay Jesus ay makakaranas ng kasiyahan sa buhay. Masaya ka. Masaya ka physical, masaya ka spiritual. No, meron joy na hindi kayang ipaliwanag. Kapag punong-puno ka ng presence ni Lord, meron joy. Overflowing joy. At ang nakakaranas lang yan ay ang nananampalataya kay Jesus. Yung aking pinsan narito, na-born again na yan. Namatay nanay niya. Ang aking tita, neto lang. 2 months siya hindi nakadalo. Nag-aalala ko sa kanya. Lord, wag po siyang panghinaan ng faith niya. Kasi sunod-sunod yung mga pinagdaanan niya eh. Pero alam niyo, nakita ko, totoo. Kapag natanggap niya, ang tao tumanggap talaga kay Jesus, pinabago niya ang damdamin ng tao. Alam niyo bang, namatay ang mami niya, pero nag-worship siya kay Lord. Amen? Saan kayo nakakita? May namamatay, nag-worship. Nag-worship siya kay Lord. Kuya, nag-worship ako kay Lord. Nabang naghihingalong mami. Praise God. Kasi, bakit? Punong-puno ng joy. Hindi nakabatay sa nakikita lamang dito sa daigdig na ito, yung kanyang kagalakan. Kasi ang kagalakan ng tunay na mananampalataya ay si Jesus. Si Jesus, kaya't anuman ang nagaganap, mayroong kang joy. Kasi nga, ang kagalakan mo, si Jesus. Amen? Panguli, sa maubig ng umuwi. Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay makakaranas ng katiwasayan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa. Katiwasayan sa gitna ng pagsubok at pagdurusa. Kapatid, nanampalataya ka na ba kay Jesus? Gusto mo ba na nandun ka sa gitna ng pagsubok at pagdurusa, pero naroon, alam mo, andun si Jesus, may katiwasayan yung buhay mo. Payapa. Payapang payapa. Sabi ni Jesus, ang ibibigay kong kapayapaan sa inyo ay hindi kapayapaang ibinibigay ng daigdig na ito. Ano sabi? Ang ibibigay kong kapayapaan sa inyo ay hindi kapayapaang ibinibigay ng daigdig na ito. Ang ibibigay ko, mismong kapayapaan ko. Si Jesus, habang binabayo ng malakas na hangin ang sinasakyan niyang bangka, natutulog si Jesus. Habang nag-aalala ang mga alagad dahil binabayo sila, lulubog na. Lulubog na ang bangka. Ano ginagawa ni Jesus? Natutulog. Payapang payapa. Bakit? Siya si Jesus. Kapatid, isipin mo, payapang payapa si Jesus. Kasama mo si Jesus. Nandun ka man sa pagdurusa, sa alon ng buhay, ay naampas ka ng mga pagsubok. Pagkasama mo si Jesus, natutulog ka, payapang payapa ka, dahil kasama mo si Jesus.
tiwasay, payapa ang buhay kapag na kay Jesus. Kapatid, yan ang Panginoon. Yan yung bread of life. Kapag kinain mo siya, kapag sumampalataya ka sa Kanya, kailanman hindi ka na magugutom. Pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka itataboy ni Jesus dahil mapagmahal si Jesus. Kapag nanampalataya ka kay Jesus, kapatid, mayroon kang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Tiwasay ang buhay sa gitna ng pagsubok. Amen? Tayo po'y tumayo. Let's pray. Paibigay na rin po yung mga tinapay. Hallelujah. Eto, kakain tayo ng tinapay. No? Simbolo ng katawan ng Panginoon. At iinom tayo sa saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang sabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi ni Jesus. Ulitin ko. Ang sabi pala, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at umiinom sa sarong ito ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinaalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sige po, hawak niyo na po ba yung tinapay? Po, taas po natin. Yan ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Simbolo. Sabi, tuwing kakainin nyo ito, alalahanin natin yung katawan ng Panginoon. Katawang nabayubay, katawang hinampas, katawang pinako sa krus ng Kalbaryo, katawang nagbigay ng daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa iyo. Kapatid, alalahanin mo, habang tangan-tangan mo ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Tingnan mo, imagine mo, kapatid, na nasa harapan ka ng krus at nandoon ang Panginoon, nakapako. Imaginein mo, kapatid, ang katawan ng Panginoon hindi nakilala. Sa dami ng ampas, sa dami ng palo, sa dami ng sugat. Sabi ng Biblia, hindi siya nakitaan ng magandang anyo. Kapatid, kaya naging ganyan ang itsura ng Panginoon habang siya'y nakapako. Lahat ng yan ay para sa atin, kapatid. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Tayo dapat ang hinampas, tayo dapat ang pinalo, tayo dapat ang ipinako.
Tayo dapat ang namatay, pero inako lahat ng Panginoon dahil sobrang iniibig ka ng Panginoon. In love ang Diyos sa iyo, kapatid. In love ang Panginoon sa iyo, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon. O Diyos, aming Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Panginoon, kung mayroong kaming nagawang pagkakasala, Panginoon, hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, tumanggap, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan sa oras na ito, Panginoon. Kakainin namin ito, Panginoon, o Diyos, at ito'y magiging kagalingan ng aming mga pisikal na katawan, Panginoon, maging ang aming mga espiritual na buhay, Panginoon. Ama, inaalala namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, salamat po, Panginoon. Inako mo, yung kami ang dapat nandyan, Panginoon. Ginawa mo ng lahat, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Po, yung hawak po natin ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Dugo, hindi dugo ng tao, kundi isang dugo ng Diyos. Dahil ang dugo ng tao ay hindi kayang luminis ng kasalanan. Ang dugo ni Jesus ay espesyal na dugo at may kakayahang luminis ng ating mga pagkakasala. Yan si Jesus. Yan ang dugo ni Jesus. Tumulo sa kanyang katawan. Tumulo upang tayo ay mahugasan sa ating mga pagkakasala. Kapatid, hugas na ang ating mga pagkakasala. Ngayong araw na ito, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Inaalala natin ang humugas sa ating mga pagkakasala. Panginoon, salamat sa dugo mo, espesyal na dugo na humugas sa aming mga pagkakasala. At ngayon, malaya na kaming nakalalapit sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na pinanghugas mo sa aming mga kasalanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon.